programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tumestigo na si Ayla at ilalaglag na ni Ayla si Samson sa korte. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Mas tumitindi nga ang laban sa pagitan ng kampo ni Eira at kampo ni Lilet. Dahil sa mga revelasyong naganap, sinubukan ni Eira na asarin ang panig nila Lilet na bumitiw na sa kasong hawak nila. Dahil ito na daw ang pinakaunang pagkatalo ni Lilet bilang isang abogado. Pero naninindigan pa din nga si Lilet at ang kampo niya na kahit anong ebidensya pa ang hawak ng kampo nila Eira ay hindi nila titigilan ang kaso ni Samson hanggat hindi nila ito napapanalo dahil lang sa piece of evidence na nakuna nitong si Trixie. At dahil nga sa nangyari, nangangamba tuloy si Samson na baka matalo siya sa kaso dahil sa ginawang pag-amin nitong si Ayla matapos magwala ni Genesis dahil sa mga nalaman niya tungkol kay Ayla at kay Samson na ginawang kabit ni Samson ang kapatid niyang si Ayla. Sinubukang awayin ni Samson si Ayla pero pinigil na siya nila Attorney Kurt dahil masyadong maraming tao ang makakarinig sa kanila kung doon sila mismo mag-uusap sa labas ng korte at baka madagdagan pa ang mga ebidensya na hawakan nila Eira laban sa kampo nila Lilet. Kaya kahit natatakot na sila Lilet sa maaaring mangyari sa kasong hawak nila, ay pinagpatuloy pa din nila ang paglaban sa kaso. Piniga nila si Feliz sa mga maaanghang na tanong nila dito. Hindi naman alam ni Feliz kung ano ang tamang isasagot niya dahil gisang-gisa na nga si Feliz sa mga tanong ng mga ito dahil pinapalabas pa din nga ng kampo nila Lilet na si Feliz ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng baby maker, silang dalawang mag-asawa. At kung hindi pinayagan ni Feliz si Samson na magkaroon sila ng baby maker ay wala sanang kasuhan na mangyayari sa kanilang dalawa. Kaya inis na inis si Eira dahil halatang pinaghandaan talaga nila Lilet ang kasong hawak nila. Pero hindi pa din nagpapatalo si Eira dahil alam ni Eira na mananalo pa din sila sa kaso dahil sa videong hawak ni Trixie ng pag-amin mismo nitong si Ayla. Habang dinidinig ang kaso, nagpaalam muna si Trixie na lalabas lang saglit dahil tumatawag ang mami niyang si Patricia. Agad namang sinundan ni Ino si Trixie paglabas nito ng korte. Nilapitan ni Ino si Trixie at inagaw ang cellphone nito. Gulat na gulat si Trixie at nakipag-agawa ng cellphone kay Ino. Kumilos ng madumi itong si Ino, alang-alang sa kasong hawak nila. Dahil hindi daw po pwede na mailabas ni Trixie ang video sa korte. Dahil kapag nagkataon ay mabubuking at matatalo sila sa korte. Kaya naman binantaan ni Ino itong si Trixie at binigyan ng kasunduan. I-delete mo yung video o babasagin ko tong cellphone mo. Nilagay ni Ino ang cellphone ni Trixie sa mataas na bahagi habang hawak ito ni Ino. Takot na takot naman si Trixie sa ginawang pananakot ni Ino sa kanya. Kaya para matigil na kung ano ang ginagawa ni Ino na pamimilit kay Trixie, ay napilitan si Trixie na burahin ang ebidensya. Sana nilalaban sa kampo nila Lilet. Tuwang-tuwa si Ino dahil nagpasunod niya si Trixie sa pananakot nito. Dahil sa ginawa ni Ino, bumalik lahat ng trauma ni Trixie sa mga napagdaanan nito. Kaya hindi napigilan ni Trixie na sumpungin at maiyak-iyak dahil sa ginawa ni Ino. Bumalik si Ino sa loob ng korte. Narinig ni Ino na nag-uusap sila Lilet tungkol sa video na nakuhana ni Trixie. Nangangamba kasi si Samson na baka gamitin yon ng kampo nila Eira para matalo sila sa kaso. Pero proud na sumagot si Ino, "You don't have to worry about that anymore. Wala na yung ebidensyang yon." Kaya naman nagtataka sila Lilet kung bakit yan nasabi ni Ino
ay wala na yung ebidensyang nakuhanan nitong si Trixie. Samantalang kakakuha lang ni Trixie nito kanina habang nagtatalo ang dalawang magkapatid. Tinago ni Ino ang ginawa niyang pananakot kay Trixie. Kaya hanggang ngayon ay clueless sila Lilet kung paano nasabi ni Ino na wala na ang video na pinangangambahan ni Samson na magamit laban sa kanya nila Eira. Maya-maya, nakita nila Lilet si Trixie na inaakay nitong si Eira, palayo ng korte. Nag-aalala si Lilet sa nangyari sa kapatid niyang si Trixie dahil ngayon na lang ulit niya nakita nang ganun ang kalagayan nitong si Trixie simula ng mga pinagdadaanan nito dati. Dahil alam ni Lilet ay hindi na iniintindi ni Trixie kung anuman ang mga nakaraan niya at nakafo-focus na lang itong si Trixie sa present na hinaharap nito. At dahil nga sa nangyari, tinanong ni Lilet si Ino kung may kinalaman ba si Ino sa nangyari dito sa kapatid niyang si Trixie. Dahil nga ngayon na lang ulit nakita ni Lilet si Trixie na ganun katakot at hindi mapigilan ang sarili. Pinilit ni Ino na magmaang-maangan sa tanong nitong si Lilet na may kinalaman siya kung bakit nagkaganon ulit si Trixie at bumalik lahat ng trauma ni Trixie. Samantala, hindi naman namalaya nila Lilet dahil sa sobrang busy nila ay umalis itong si Ayla para puntahan itong si Eira at Attorney Spunky sa opisina nito. Sa kabilang banda, nag-uusap si Eira at Attorney Spunky sa nangyari dito kay Trixie at tungkol sa video na binura ni Ino sa cellphone nitong si Trixie. Napakadumi daw lumaban nitong si Ino, katulad ng mga magulang niya. At dahil sa ginawa ni Ino kay Trixie, ay bumalik lahat ng trauma ni Trixie sa mga pinagdaanan niya dati. Maya-maya, biglang dumating si Ayla. Gulat na gulat si Eira at Attorney Spunky sa biglaang pagdating ni Ayla sa opisina nila. Tinanong ni Attorney Spunky si Ayla kung ano ang ginagawa nito sa opisina nila. Nagtapat si Ayla. Gusto ko lang pong sabihin kung ano ang totoo sa inyo. Matutulungan niyo ba ako? Nagtinginan naman si Ira at itong si Attorney Spunky sa paglapit ni Ayla sa kanila para manghingi ng tulong at handa daw tumestigo si Ayla laban kay Samson. Kaya naman malaking problema na naman nga ang kakaharapin nitong si Lilet dahil kumalas na sa panig nila ang baby maker mismo nitong sila Samson na si Ayla at handa nang ilaglag ni Ayla si Samson sa korte para managot ito sa batas. Ano kaya ang pinaplano nitong si Ayla? Tetestigo ba talaga siya laban kay Samson? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.